Kung sasabihin ko sa'yo na sa loob ng wala pang 2 linggo, mararamdaman mo na ang tunay na pagbabago sa katawan mo, makikita mo kung paano bumaba ang iyong glucose hanggang 30 puntos at lahat ng ito nang hindi man lang iniisip ang bagong gamot. Mukhang imposible, di ba? Pero hindi. Isipin mo ito. Uupo ka sa almusal, masisiyahan sa tanghalian, magpapahinga sa hapunan, at ang asukal mo ay mananatiling kalmado, matatag, parang nilagyan mo ito ng matibay at ligtas na preno ng kamay. Hindi na ito yung roller coaster na pataas-baba na nakakapagod. Hindi. Ito ay hindi mahika o walang laman na pangako. Ito ay 3 kahangahangang protina na malamang ay nasa kusina mo na at kinukumpirma ng agham sa pamamagitan ng mga bagong at napakalakas na pag-aaral bilang mga tunay na bantay trapiko ng iyong glucose. Sila ang mga tahimik na bayani na kailangan ng katawan mo upang mapanatili ang lahat sa ayos. Ako si Dr. Fernando Manocci. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil hindi lang ibubunyag ko kung ano ang 3 protinang ito, kundi ipapakita ko rin ang eksaktong paraan ng pagluluto at pagsasama-sama sa kanila upang hindi mawala kahit isang bahagi ng kanilang kapangyarihan. Matututunan mo ang mga simpleng trick upang siguraduhin na hindi sila mawawala sa dieta mo at ang pinakamahalaga, na mapakinabangan ng katawan mo sa buong buo upang labanan ang diabetes ng mabisa at mabilis. Ito ay higit pa sa impormasyon lamang. Ito ay isang praktikal na gabay upang mabawi ang kontrol sa iyong kalusugan. Handa ka na bang bigyan ng pag-ikot ang buhay mo? Magsimula na tayo. Ang problema na walang nagsabi sa'yo. Marami ang naniniwala na ang diabetes ay puro mataas na asukal lamang. Pero alam mo ba, iyon ay sadyang dulo ng iceberg. Ang diabetes ay talagang isang tahimik na pagkasira, isang patuloy na pagkaagnas na nagsisimula ng matagal bago mo maramdaman ang pinakahalata na sintomas. Ito ay isang proseso na nagsisimula ng halos hindi mahahalata. Minsan sa almusal na puno ng pinong karbohidrato na akala mo ay walang pinsala o sa mabilis na merienda na nangako ng enerhiya pero iniwan kang mas pagod. Isipin ang maliliit na detalye na sa paglipas ng panahon ay nagiging malalaki. Aakyat ka ng ilang baitang ng hagdan at bigla kang hingal na hingal. Parang nauupos ka ng kaunti. Gumising ka ng 2, 3, hanggang 4 na beses sa gabi para pumunta sa banyo na nakakaabala sa reparador na tulog na sobrang kailangan mo. Yung tuyong bibig na hindi nawawala kahit ilang litro ng tubig at nagpaparamdam sa'yo na parang naglakad ka sa disyerto, o mas masahol pa, yung talamak na pagkapagod na kasama mo buong araw, yung kawalan ng lakas para gawin ang mga bagay na dati ay kinagigiliwan mo, yung pagod na walang panghapong tila nakakagamot. Ito ay hindi lang karaniwang sakit ng edad, ito ang mga senyales ng alarma na ipinapadala ng katawan mo. Mga tahimik na sigaw na may mali sa metabolismo ng asukal at ang pinakanakakadismaya sa lahat. Ilang beses kang pumunta sa doktor na nag-aalala sa mga sintomas na ito? At ang sagot ay simple, mag-ingat ka, kailangan mong kumain ng mas mabuti. Oo, mag-ingat ka. Pero paano? Ano ang ibig sabihin niyon sa praktikal? Walang nagpapaliwanag kung paano, ano, at kailan. Kaya uuwi ka na may pinakamahusay na intensyon at maghahanda ng masarap na karne na may pritong patatas. Dahil syempre, ang karne ay walang asukal, di ba? At pagkatapos ng 2 oras, yung nakakainis na glucometer na naging kasama mo na ay nagpapakita ng 120 o higit pa. Isang malaking pagtaas, isang sampal ng katotohanan na nag-iiwan sa'yo na nagtatanong, ano ang nagawa kong mali? Kung karne at patatas lang ang kinain ko, nasaan ang problema? Narito ang susi, ang lihim na halos walang nagsasabi at mahalagang maunawaan. Ang problema ay hindi lang ang asukal na nakikita mo, ang asukal sa mesa, ang matatamis. Ang tunay na hamon ay nasa nabubuo, halos parang mahika, kapag walang protina sa plato mo upang pigilan ang tren ng mga karbohidrato. Isipin mo ito. Ang mga karbohidrato ay parang tren na mabilis na nagdadala ng glucose diretso sa dugo mo. Kung walang humahadlang o nagpapabagal dito, ang glucose ay sumasabog na nagdudulot ng mga mapanganib na pagtaas at yung tahimik na pagkasira na binanggit natin. At doon pumapasok ang mga pangunahing tauhan natin ngayon. Kaya ngayon, dala ko ang solusyon. Ang 3 protina na talagang gumagana, nasubukan at napatunayan, hindi lang sa mahigit 40 seryoso at mahigpit na siyentipikong pag-aaral na inilathala sa pinaka-prestihiyosong magasin, kundi pati sa totoong buhay ng aking mga pasyente. Mga pasyenteng mula 65 hanggang 95 taong gulang na ngayon ay natutulog ng buong gabi ng walang mga pagtaas ng asukal na nagigising sa kanila.
na may mas maraming enerhiya na nakikita kung paano nagbibigay ng magandang balita ang kanilang glucometer araw-araw. Ang mga proteinang ito ang iyong kalasag, iyong preno ng kamay, iyong kupunan ng seguridad laban sa diabetes, at ang pinakamaganda sa lahat ay abot kaya, masarap at madaling isama. Protina bilang isa, ang mga legume, ang mga buto na parang lentil. Magsimula tayo sa tunay na bituin ng bulsa at kalusugan mo, ang mga legume. Pinag-uusapan natin ang lentil, garbanzo, itim na buto, puting alubya, lahat ng pamilyang iyon nakahanga-hanga, bukod pa sa sobrang mura, isipin, isang plato ng lutong lentil ay mas mura kaysa sa isang maliit na paket ng pampatamis na walang ibinibigay. Ito ay tunay na minahan ng nutrisyon. Alam mo ba na ang isang tasa ng lutong lentil ay nagbibigay ng kahangahangang 80 na gram ng protina? Iyon ay sobra. Pero ang tunay na kapangyarihan ng mga legume, na ginagawa silang lihim na sandata laban sa mataas na asukal, ay hindi lang ang protina. Ang mahiwagang susi ay nasa mataas na nilalaman ng natutunaw na hibla. Ang hiblang ito, kapag dumating sa bituka mo, ay nagbabago. Paano? Nagiging parang malapot na gel, isang lambat na sumasalo sa mga asukal mula sa mga karbohidrato na parang super absorbent na espongha. At ano ang ibig sabihin nito para sa glucose mo? Ibig sabihin ay lubos na bumagal ang pagsipsip ng mga asukal sa daluyan ng dugo mo. Walang bigla ang pagtaas. Ang glucose ay lumalabas ng paunti-unti at patuloy na nagbibigay sa pankreas mo ng oras upang gumana ng mahinahon at sa katawan mo ang pagkakataon na gamitin ang enerhiyang iyon ng hindi labis. Hindi nagsisinungaling ang mga pag-aaral. Ang mga bagong investigasyon na inilathala noong 2023 sa prestihiyosong magasin na Nutrients ay nagpakita na sa pamamagitan lamang ng kalahating tasa ng legume bawat araw, ang glucose pagkatapos kumain, ibig sabihin ang asukal sa dugo pagkatapos kumain, ay maaaring bumaba ng kahanga-hanga na 21%. Nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Ito ay isang malaking pagbaba sa isang napakaliit at abot kayang pagbabago. Ngayon alam ko kung ano ang iniisip ng marami. Oo, maganda ang mga legume, pero paano ang hangin? Ang sikat na problema ng hangin. Huwag mag-alala, may solusyon, at mas simple kaysa sa iniisip mo. Ang sinaunang trick na pinatutunayan din ng modernong agham ay ibabad sila, pero hindi basta-basta. Ibabad sila sa isang kutsarita ng baking soda magdamag. Ang baking soda ay tumutulong sa paghiwa ng mga komplikadong compound na nagdudulot ng hangin. Pagkatapos, alisan ng tubig ng mabuti, banlawan at lutuin. Upang mapalakas ang epekto at lasa, lutuin kasama ang mga pampalasa tulad ng kumin, nakilala sa pagbabawas ng hangin, at isang piraso ng kombu seaweed. Kombu seaweed. Hindi ito nagbabago ng lasa, pero naglalabas ng enzyme na ginagawang mas madaling matunaw ang mga legume. Tapos na. Malambot, creamy, masarap at pasasalamat ng tiyan mo. At narito ang gintong tuntunin na nagbabago sa laro. Pagsamahin ang kalahating plato ng lentil sa isang matigas na itlog. Bakit? Dahil ang protina mula sa hayop ng itlog ay kumpletong protina na may lahat ng mahahalagang amino acid. Sa pagsasama nito sa protina mula sa gulay ng lentil, na medyo kulang, nakakamit mo ang perpektong synergy. Hindi mo lang itinataas ang kalidad ng nutrisyon ng pagkain mo, kundi dinodoble mo ang pagkabusog. Mas matagal kang busog na iniiwasan ang mga mapanlinlang na gana na nagpapakain sa'yo sa pagitan ng pagkain at nagpapataas ng asukal mo. Kung naiinip ka na sa lasa ng lentil na dati, walang problema. Walang katapusang kakayahang magamit ang mga legume. Paano naman ang homemade hummus mula sa garbanzo? Sobrang dali gawin. Lutong garbanzo, maraming sariwang lemon, kaunting matamis o maanghang na pimenton, kung gusto mo, tahini kung meron at kaunting tubig, hanggang sa makamit ang ninanais na consistency. Gamitin ito bilang dip para sa carrots, pipino, kinshay, o kahit pahid sa whole grain toast. Sigurado akong kakain ka ng mas kaunting biskwit at hindi tatalo ng asukal mo. Paano naman ang lentil na may curry at gulay? O itim na buto na may kaunting brown rice at abokado? Walang katapusan ang mga posibilidad at bawat isa ay isang hakbang pa patungo sa kontrol ng glucose mo. Lakas loob mong tuklasin ang mundo ng mga legume? Sandali lang. Bago tayo lumusong sa pangalawang protina, na ipinapangako kong kasing lakas at kasing sarap, gawin mo muna ako ng mabilis na pabor. Kung hanggang ngayon ay may natutunan kang bago,
Kung nararamdaman mong binibigyan ka ng liwanag at daan ng impormasyong ito, oras na upang sumali sa komunidad na ito. Mag-subscribe sa channel ngayon din at pakiusap i-activate ang notification bell. Bakit ito napakahalaga? Dahil sa ganito, tuwing mag-upload ako ng trick na tulad nito, praktikal na payo, recipe na talagang gumagana para sa kalusugan mo, diretso itong darating sa cellphone mo. Hindi ito mawawala sa dagat ng video ng pusa at sayaw. Laging isang hakbang sa unahan ka sa laban mo laban sa diabetes. Sige, isang click lang, libre at sobrang nakakatulong sa akin upang patuloy na gumawa ng mahahalagang content para sa iyo nang hindi naniningil ng kahit isang piso. Ito ang paraan ko ng pagbabalik at pagbuo ng malakas na komunidad kung saan lahat ay nag-uusap. Kaya kung nag-subscribe ka na-activate mo na ang bell. Perpekto, magpatuloy tayo dahil ang pinakamaganda ay darating pa. Protina bilang 2, ang matabang isda, ang omega na nagpapasaya sa buhay. Ngayon pag-usapan natin ang pangalawang protina, isang tunay na hiyas ng dagat na hindi lamang balm para sa puso mo, kundi tahimik na mandirigma laban sa insulin resistance at mga pagtaas ng asukal. Ang matabang isda. Pinag-uusapan ko ang salmon, mackerel, sardinas, sariwang tuna. Yung mga asul na isda na minsan ay tinatamad nating isama, pero kayamanan ng nutrisyon. Alam nating lahat na mahusay ang asul na isda para sa kalusugan ng puso, di ba? Ang kanilang sikat na omega-3 fatty acids ay parang protection para sa puso mo. Pero ang hindi mo alam ay ang mga omega-3 na ito, lalo na ang EPA at DHA, ay may mahalagang papel sa pamamahala ng glucose mo. Isang kahanga-hangang pag-aaral sa Denmark na sumunod sa mahigit 2,000 matatanda sa loob ng 6 taon ay nagbigay ng mga resulta na magpapahanga sa'yo. Ang mga kumakain ng asul na isda nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay may 37%. Mas mababang posibilidad na maging mula pre-diabetes, patungo sa tunay na diabetes. Halos 40% mas mababang panganib sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng ganitong masarap na pagkain. At paano nila ito ginagawa? Nakakaakit. Ang EPA at DHA fatty acids ay parang maliliit na lihim na ahente na pumapasok sa lamad ng iyong mga selula. Kapag nandyan na, ginagawa nila ang mahika. Binubuksan nila ang mga pinto ng mga selula mo upang ang glucose, ang asukal na umiikot sa dugo mo ay makapasok ng mas madali at magamit bilang enerhiya. Ibig sabihin ay hindi na kailangan ng katawan mo na gumawa ng sobrang insulin upang makamit ang parehong epekto. Sa ibang salita, pinapabuti nito ang sensitivity mo sa insulin. Nagiging mas mahusay ang katawan mo, mas kaunti ang resistance sa insulin, at iyon ay musika sa tainga ng sinumang nakikipaglaban sa diabetes. Bukod dito, ang omega-3 ay malakas na anti-inflammatory, at ang talamak na pamamaga ay susi sa pag-unlad at paglala ng insulin resistance. Ngayon, alam kong marami ang magsasabi, Dr. Manocci, mahal ang isda o hindi ko gusto ang malakas na lasa. Walang dahilan. Narito ang ilang praktikal na payo na magbabago ng pananaw mo. Una, hindi mo kailangang bumili ng pinaka-espesyal na salmon. Ang sardinas sa lata, mackerel or tuna sa tubig ay sobrang mura at puno ng omega-3. Kung bibili ka ng sariwa o frozen na filet na kadalasang mas mura, ang payo ko ay bilhin sa mga individual na bahagi na mga 120 gram bawat isa. Kaya tunawin mo lang ang kakailanganin mo na iniiwasan ang sayang. Paano lutuin upang mapanatili ang kapangyarihan at maging masarap? Simple, sa kawali, sa oven, sa singaw. Iwasan ng buong buo ang harina, breading at malalim na pagprito na nagdadagdag ng walang laman na calorie at hindi malusog na taba. Sa kaunting extra virgin olive oil, kaunting tinadtad na bawang at sariwang perejil, mayroon kang kahanga-hangang pagkain. Kung masyadong malakas ang lasa ng asul na isda para sa'yo, lalo na sa sardinas o mackerel, may trick ako mula sa lola na gumagana ng mahusay. Ibabad sila sa skim milk ng mga 10 minuto bago lutuin. Ang gatas ay nag-neutralize ng mapait o malakas na lasa na nag-iiwan sa kanila ng malambot at masarap. Subukan mo at makikita mo ang pagkakaiba at huwag kalimutan ang tuna sa lata. Oo, ang tuna sa tubig ay magandang option para sa mga araw na masikip ang oras. Haluin ito sa makinis na tinadtad na pulang sibuyas, maraming lemon juice, kaunting sariwang cilantro at marahil ilang cube ng pipino. Mayroon kang emergency lunch na hindi nagpapataas ng curve ng asukal at nagbibigay ng dekalidad na protina. Maaari mo itong iserve sa dahon ng litsugas o kasama ang ilang whole grain crackers. Ang matabang isda ang iyong kaalyado,
mura at malakas upang mapanatili ang glucose mo sa kontrol at ang puso mo ay masaya. Protina bilang 3, ang dibdib ng manok ang hindi kailanman nabigo. Narito na ang ating pangatlong bituin na protina, ang hindi kailanman nabigo, ang kampeyon sa kakayahang magamit at paborito ng marami, ang dibdib ng manok. Pero hindi basta manok. Pinag-uusapan natin ang dibdib na walang balat, mas mabuti kung inihaw, sa kawali o sa oven. Bakit ganitong particular na pagpili? Dahil ito ay walang kapantay na mapayat na protina. Sa bawat 100 gram ng dibdib ng manok ay may kahangahangang 27 gram ng purong protina na may halos 3 gram lamang ng taba. Ito ay kapangyarihan ng nutrisyon na may napakakaunting calorie, perpekto upang mapanatili ang mass ng kalamnan na mahalaga para sa malusog na metabolismo, lalo na habang tumatanda tayo. Ang malaking kapangyarihan ng dibdib ng manok sa laban-laban sa diabetes ay nasa bilis nito, o mas tamang sabihin sa kawalan nito. Ito ay dahan-dahang natutunaw. At ano ang ibig sabihin nito para sa asukal mo? Ibig sabihin ang mga amino acid, ang mga block ng protina, ay lumalabas ng paunti-unti sa sistema mo. Ito ay tumutulong sa atay mo na bumuo ng glycogen, isang reserba ng enerhiya, nang hindi labis na dinadala ang pancreas mo sa sobrang demand ng insulin. Ang resulta, pinapanatili ang asukal sa dugo mo na matatag sa loob ng maraming oras. Walang biglaang pagtaas pagkatapos kumain, na nagbibigay sa iyo ng matagal na pakiramdam ng busog, at tumutulong iwasan ang mga biglaang gana na naguudyok sa iyo na pumili ng hindi malusog na pagkain. May trick ako na ibinabahagi sa mga pasyente ko at gusto nila dahil binabago nito ang simpleng dibdib ng manok sa pagsabog ng lasa at benepisyo sa kalusugan. Hiwain ang dibdib sa maliliit na cube na parang para sa stir-fry. Ngayon darating ang mahika ng marinade. Haluin ang mga cube sa isang magandang kutsarita ng pulbos na turmeric, maraming bagong giniling na itim na paminta, at kaunting apple cider vinegar. I-marinate ng hindi bababa sa 1 oras o magdamag sa ref. Pagkatapos ay isil sa non-stick na kawali na may minimal na langis hanggang sa maging golden at lutong sa loob. Bakit ang kombinasyong ito? Ang turmeric ay superfood na kilala sa anti-inflammatory properties at kakayahang pataasin ang sensitivity sa insulin. Ibig sabihin, tumutulong ito upang mas tumugon ang mga selula mo sa insulin. At ang itim na paminta ay hindi lang para sa lasa. Ang piperine, isang compound ng itim na paminta, ay nagpaparami ng pagsipsip ng curcumin, ang aktibong prinsipyo ng turmeric, hanggang 2,000%. Ito ay perpektong synergy na nagpapalakas ng mga benepisyo. Ang apple cider vinegar naman ay ipinakita ring tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Ngayon pag-usapan natin ang komposisyon ng plato mo. Ito ay mahalaga. Sa bawat pangunahing pagkain, maglaan ng 1 kapat ng plato para sa manok, 1 pang kapat para sa legume. Oo, yung nabanggit natin kanina, at ang natitirang kalahati, ang buong kalahati para sa berdeng gulay. Isipin ang broccoli, spinach, kangkong, sitaw, salad ng iba't ibang dahon. Ang mahiwagang proporsyong ito ay hindi lamang nagbibigay ng sapat na protina at hibla, kundi binababa ang kabuuang glycemic index ng tanghalian o hapunan mo sa mas mababa sa 40. Ibig sabihin, ang pagkain mo ay maglalabas ng asukal ng napakabagal at kontrolado na walang pagkakataon ang glucose mo na sumabog. Ito ay panalong formula na nagpapanatili sa'yo na busog, nourished, at may kontroladong asukal. At isang huling payo na madalas nakakalimutan, pero sobrang makapangyarihan. Huwag itapon ang buto ng manok. Lutuin ito kasama ng carrot, kinchay, sibuyas at ilang halaman upang makakuha ng homemade broth na puno ng collagen. Ang broth na ito ay purong ginto para sa kalusugan ng bituka mo. Ang malusog na bituka na may balanseng flora ay may direktang positibong epekto sa pag-regulate ng glucose mo. Ito ay isang mabuting siklo. Kumakain ka ng mabuti, mas gumagana ang bituka mo, naaayos ang asukal mo, at mas mararamdaman mo ang enerhiya at sigla. Ang manok ay higit pa sa simpleng karne. Binabati kita. Narating mo hanggang dito at nangangahulugan na talagang nakatuon ka sa kalusugan mo. Ngayon na lubos mo nang kilala ang 3 kahangahangang proteinang ito, ang mga legume, ang matabang isda at ang dibdib ng manok, at alam mo kung paano ihanda ang mga ito upang maging kaalyado mo laban sa diabetes, ang malaking tanong ay, alin ang susubukan mo muna? Gusto kong marinig ka. Sabihin mo sa comments dito sa ibaba. Ikaw ba ay sa Team Lentil, Team Salmon o Team Manok? O baka pagsasamahin mo sila? Ang iyong karanasan, kwento ay maaaring maging spark na magbibigay inspirasyon sa ibang hindi pa nakakapagpasya
na akala ay imposible, na nakakaramdam ng pag-iisa sa labang ito. Sama-sama tayong bumubuo ng komunidad ng suporta ng mga taong kumukuha ng kontrol sa kanilang kalusugan. Kaya huwag mo itago ang opinyon mo, ibahagi mo. At kung gusto mong humakbang pa, kung nais mong makuha ang buong recipe book na may eksaktong oras ng pagluluto, tumpak na sukat para sa bawat paghahanda, at marami pang ideya upang isama ang mga protinang ito ng masarap at mabisa sa araw-araw mo, may espesyal ako para sa'yo. Iwan mo lang ang salitang pro dito sa comments at ipadadala ko sa email mo nang walang bayad. Oo, ganap na libre. Dahil ang misyon ko ay bigyan ka ng lahat ng kagamitan upang magtagumpay sa daan patungo sa mas malusog na buhay ng walang pinsala ng diabetes. Ito ang regalo ko sa iyo para sa iyong dedikasyon. Makinig ka ng mabuti at ito ay manatili sa iyo ng buo. Ang diabetes ay hindi. Sa anumang dahilan ay sentensya. Hindi ito parusa, hindi ito ang katapusan ng daan, ito ay talagang senyales ng alarma, isang malakas at malinaw na senyales na binibigay ng katawan mo upang sabihin, "Hoy, kailangan kong marinig mo ako. Kailangan kong bigyan mo ako ng pansin. Kailangan ng pagbabago." At ang magandang balita ay may kapangyarihan kang tumugon sa senyales na iyon. Sa 3 protinang ito na natuklasan natin ngayon, ang mga mapagpakumbaba pero makapangyarihang legume, ang masustansyang matabang isda na puno ng omega-3, at ang maraming gamit at mapayat na dibdib ng manok, mayroon ka ng matibay na pundasyon upang simulan ang pagbabago ng kalusugan mo. Pero huwag tayong manatili sa plato lamang. Gusto kong isama mo ang ilang simpleng gawi na higit na magpapalakas sa mga epekto. Una, isang 10 minutong lakad pagkatapos ng bawat pagkain. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon. Bumangon ka lang, gumalaw, i-activate ang mga kalamnan mo. Ang maliit na lakad na ito ay tumutulong sa mga kalamnan mo na gamitin ang glucose na kakakain mo lang, na iniiwasan na ito ay umikot sa dugo mo at binabawasan ang mga pagtaas. Ito ay minimal na galaw na may malaking epekto. Pangalawa, 2 baso ng tubig bago matulog. Ang hydration ay mahalaga sa lahat ng function ng katawan mo, kabilang ang metabolismo ng asukal at function ng bato. Ang maayos na hydrated na katawan ay mas mahusay na gumagana, mas mahusay na pinoproseso ang mga nutrient, at mas mahusay na inaalis ang mga toxin. Kung pagsasamahin mo ang 3 protinang ito sa maikling lakad pagkatapos kumain at magandang hydration, ginagarantiya ko na makikita mo kung paanong gingiti ang glucometer mo. Makikita mo ang mas mababang numero, mas matatag at ang pinakamahalaga, mararamdaman mo ang pagkakaiba sa enerhiya mo, sa pahinga mo, sa pangkalahatang kaginhawahan mo. Huwag maghintay ng Lunes, huwag maghintay ng susunod na buwan. Simulan mo sa pagbabago ng tanghalian bukas. Paano naman ang lentil na may manok at magandang salad ng berdeng dahon? Itala ang asukal mo bago kumain at 2 oras pagkatapos. Tingnan ang pagkakaiba. Kung bumaba ng hindi bababa sa 50 na puntos, alam mong nasa tamang landas ka. Iyon ang hindi mapag-aalinlanganang patunay na gumagana ang mga pagbabagong ito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong akala pa rin na imposible ang pagkontrol sa diabetes, isang nawawalang laban sa taong nawawalan ng pag-asa at walang pag-asa. Sama-sama nating patunayan na maaring mabuhay ng matamis, ng buo, ng hindi nagdadala ng candy sa bag o nabubuhay sa takot sa bawat pagkain. Maaring tamasahin ang buhay at pagkain ng may talino at kaalaman. Hanggang sa susunod. At laging tandaan ito. Ang kalusugan mo ay hindi nasa labas ng kontrol mo. Ang kalusugan mo ay nasa plato mo at ang plato mo, kaibigan ko, ay matatag na nasa mga kamay mo. May kapangyarihan kang baguhin ang kwento mo.